at narito ang mga napapanahong balita. Upang mapabilis ang pag-update at timely public advisory sa status ng mga dam sa bansa, inihayag ng National Irrigation Administration o NIA nitong kamakailan na sila ay gumagamit ng Artificial Intelligence o AI sa ilalim ng operational management nito. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, mayroon silang advanced forecast system upang magbigay ng sapat na agwat ng oras sa pagitan ng anunsyo at ng aktual na pagpapalabas ng tubig upang matiyak ang kaligtasan at kahandaan ng mga komunidad na posibleng maapektuhan. Ang paglilinaw na ito ay makaraan ng ulat ng pinsala sa mga pananim at infrastruktura sa mga irigasyon kasunod ng pinagsamang epekto ng hanging habagat at bagyong Krising. Bunsod naman ang tumitinding epekto ng Krising sa iba't ibang distrito sa bansa. Nagpaabot ng agarang tulong sa higit 3,000 katao ang AKAP. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Bilang pagtugon ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, nagpabahagi ng 350 million peso na pondo para sa mga nasalanta ng bagyong Krising at tumitinding habagat. Ayon sa ulat, nakipag-ugnayan ng AKAP sa Tingog at DSWD upang maipaabot sa bawat distrito ang 10 milyong pisong pondo bilang financial aid ng mga nasalanta at nawalan ng tirahan. Bahagi pa ni House Speaker Martin Romualdez, kinakailangan ang koordinasyon sa panahong ito upang maipaabot ang agarang tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Kabilang sa mga nasabing disaster response ay ang financial aid, hot meals at mga kinakailangan sa temporary shelters at evacuation centers. Nasa Marikina ang pinakamalaking bilang ng nasalanta at namamalagi sa evacuation sa kabuang 2,400 individuals. Samantala, agarang nag-deploy din ang pamahalaan ng mga relief teams sa lubos na apektadong barangay. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, higit 200,000 kahon ng family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga nasalanta dulot ng bagyong Krising at habagat nitong umaga ng Miyerkules. Ilan sa mga lugar na nabigyan at naabutan ng tulong ay ang NCR, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Negros Island. Gayon din ang Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Sorsogon at Car. Patuloy ang pag-abot ng tulong ng DSWD sa mga apektadong lugar upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, FIVOLCS, nagtala ng mga volcanic earthquakes. Gawing prioridad sa power restoration ang mga ospital at evacuation center. PBBM, kinumpirma ang pagbaba ng taripa ng bansa sa 19% kasunod ng naging pagpupulong sa White House. Department of Disaster Resilience at Long-Term Solution sa baha, isinusulong ng ilang senador. Johan Chua, target ang world title sa Saudi pool tilt. 13 Filipino bets, abante na rin sa next round. At US President Trump, inanunsyo ang pinakamalaking trade deal sa Japan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.